Gusto ko lang i-share ulit ito sa inyo kasi sa dami ng pasyente kabayan itong araw na to na ito ang pamamaraan na sinasabi nila sa akin na nagpababa, lalo na kung ikaw Cubs na nanonood ngayon, problema mo sobrang taas ng total cholesterol mo. Kahit yung low density lipoprotein mo itinatawag na bad cholesterol, or kung ikaw nagbabadyang tumataas ang blood glucose mo, or kung ikaw may fatty liver Cubs, pwede mong gawin itong pamamaraan na ito. Hindi naman po sa nag-i-eksperimento ang lolo mo sa mga pasyente po bagkus nagbibigay lang ako sa kanila na baka pwede mong itry ito. Okay? Kasi kahit yung mga pasyente kasi kabayan, hindi pare-parehong lahi. So magkakaiba sila. Nasa kanila naman yan kung gusto nilang gawin Kasi mostly dun sa kanila, ayaw nilang i-take agad yung gamot na gawa sa pharmacy. Ang gusto nila, natural muna. Kapag hindi kaya sa nature, sabi nila doon kami sa gawa sa farmasya. Awa ng Diyos kabayan, bilang isang nagtatrabaho sa laboratory, nakikita ko sa database. Kaya gusto kong ibigay ulit sa inyo ito na pamamaraan nasa inyo kung gusto nyong gawin. Alam ko marami na akong nagawang content nito. Marami na rin ang gumawa nitong pamamaraan na to Cubs. Okay? Ulitin ko, nasa inyo po kung gusto nyong gawin. Okay? Sa mga pending dyan, sa kanilang mga medical, dahil nagkakaroon sila ng fatty liver, siyempre tataas yung SGPT, SGOT mo dyan, yung mga liver enzymes. Pwede nyong gawin ito Cubs. Yung mga pasyente kasi netong araw na to, 5. Nung tinatanong sila, anong ginawa mo? Ba't bumaba ng ganito ang total cholesterol mo? Ganyan. Yung sinabi mo, sir, sinubukan namin 12 weeks Cubs. Eto, everyday 1 or 2 pieces lang. Garlic or bawang sa apple cider. Kung wala namang apple cider, pwede kang gumamit ng puro na honey. Unfiltered po hindi yung nakaproseso na. Kung maaari, may kakilala kayo na kabababalag ng bundok na mga honey, pwede nyong gawin yan Cubs. Kasi ito Cubs, sa totoo lang, marami na po ang pag-aaral na ito. At itong pamamaraan na to, bawang mismo, ancient times ginagamit na ito. Antibacterial, antifungal, antiviral Cubs. Marami ang mga antay-antay nito. Kung sa tutuusin sa pag-aaral na nabasa, actually, 43 ang lahat ng pag-aaral dito sa bawang. Sa panahon na to, nabasa ko ng 2 na dagdag, nagiging 45 na pag-aaral na. So, meron talagang epekto kabayan kapag ito ini-incorporate nyo sa inyong mga diet. Malaki ang nitutulong niya. May ginawa na pag-aaral, yung sinasabi nila na problema sa fatty liver, malaki ang chance sa Cubs na bumaba. Dahil sa kanilang conclusion, syempre Cubs, kapag ikaw gumawa ng pag-aaral, meron ka dapat correspondence dyan. Yung pag-aaral na yun ay ang correspondence nila, meron na talaga mga fatty liver. At yung iba, matataas ang total cholesterol. At yung iba, matataas ang low density lipoprotein. Alam nyo ba ang conclusion ng kanilang mga pag-aaral? Nagkakaroon ng magandang epekto. Okay? Yung fatty liver, gumaganda ang liver enzymes. Yung total cholesterol, bumababa. Totoo lang Cubs. Kaya ko gusto ibigay po sa inyo ito. Ngayon, kung ikaw na ang nakagawa ng ganito kabayan, okay? Ayan may marami na akong nabalatan dyan. Yan. So, marami na po ang gumawa nito kabayan sa totoo lang. Ngayon, nagtataka sila, sir, bakit gano'n naman yung binabad ko na bawang sa apple cider? Nagiging blue or kaya green ang kulay. Cubs, huwag mong itatapon yan Kasi sabi nila baka na-spoil na daw. Hindi po. Etong bawang kasi kabayan sa totoo lang, sa chemical reaction nito, naturally it contains sulfur compounds. At yung enzymes na kung tawagin ay alinase. Kapag ang enzymes na yan ay nag-react dito sa acid na presence dito sa apple cider, these compounds na nandito sa bawang can form blue or kaya green pigment na ang tawag ay isoaline. So, normal reaction lang po yan. Science, Cubs. Color formation, huwag kayong dyan. Baka yung iba kasi tinatapon na Tapos, yung iba nagsasabi, sir, bakit ganun? Nagkakaroon ng metallic taste yung binabad ko. Yan po ay isang chemical reaction Cubs. Dahil sa presensya ng enzymes na yan at yung amino acid na nandito sa bawang,
Kaya ganun ang production ng taste niya. Metallic taste talaga, Cubs. Sa totoo lang. Okay? Sa totoo lang, ito nga nagpababa sa aking SGPT, SGOT. Kung ikaw ay lumang nanonood ng mga videos ko, tumaas din ang SGPT, SGOT ko, Cubs. Sa totoo lang. Wala akong ibang tinake, kundi ito lang. Bawang at apple cider. Okay? So kung nag-green na yan o kaya nagbo-blue, yan yung pinakamasarap kainin, Cubs. Nangangasim na ako. So ang pagtitake nito, kabayan, sa totoo lang, kung kayo baguhan, okay, lalo na kung kayo merong hyperacidity, huwag nyong bibiglain ang pag-take nito, ha. Pwede kayong mag-take 1 or 2 na isasabay nyo sa inyong mga meal at huwag nyong sosolohin, lalo na kung baguhan kayo. Pero kung ako, mga kagaya ko na sanay na dito, walang problema. O, gaya nito, naibabad ko na dyan. Ako kasi sanay na dito, Cubs. Kung ikaw, gaano ka kasarap kumain ng taba dyan sa mga kinakain mo, ganyan ka din dapat kasarap kumain ng pangontra dyan. Ano? Nalasahan mo? O yung parang sobrang anghang, sobrang pait, yan ang natural na reaction pag na-encounter na yung enzymes dyan sa bibig mo. Maanghang talaga to, Cubs. Yan, oh. Yung parang sinusunog niya yung dila mo. Stay mo muna dyan. Kayanin mo. Lalo na kung ikaw mataas ang total cholesterol mo. Ako, Cubs, sa totoo lang, alam kung gaano kataas ang aking total cholesterol. Kung ang normal ang total cholesterol is 150 to 250. Depende po bawat laboratory, ha, sa pagbabasehan ng normal range. May mga doktor na kapag ang total cholesterol mo tumaas na ng 200, pak, gamot agad yan. Diyan sa amin, ganyan. Pag tumaas ng 205, 210, bibigyan ka na ng gamot. Totoo yan. Kahit yung mga sinasabi ng mga pharmaceutical o yung pharmacognosy, yung pag-aaral ng isang pharmacy, Cubs, sinasabing ganyan. Pero ang pinaka-original talaga is 250. Okay? So, Cubs, tignan mo yan, no? Parang kata-press na nilagay mo sa ilalim ng dila. Ang normal ko na triglycerides, although hindi naman dapat ganun kababa, ang triglycerides ko, Cubs, 55. Totoo. Which is maganda naman yan, Cubs, sa totoo lang. Kung kayo, yan kasi ang dahilan, Cubs, maraming tao na sa sobrang taba ng inyong mga ugat, dyan nagkakaroon ng deposit. Yan yung tinatawag ng mga doktor sa inyong mga diagnosis, atherosclerosis, namumuo. Okay? Yung mga taba, nagkakaroon ng plaque formation dyan sa inyong mga daluyan ng dugo dyan sa ugat. Siyempre kapag naninikip yan, tendency tumataas ang blood pressure mo. Ganito gawin mo. Vasodilator, Cubs, ito. Saan ka ba? Lalo na kung ikaw, madalas ka dapuan ng, ano mo yun? Yung nagkakaroon ka ng sipon. Ito, maganda to. Kung hindi mo kakayanin, gawin mo lang half. O yung isang piraso niyan, hatiin mo. Then gawin mo. Makakasanayan mo yan, Cubs. Naman sa akin, no? Ang ganda ng effect niyan, Cubs. Sa totoo lang. Lalo na kung ikaw mahilig ka sa mga karne, matataba, mamantika, mahilig sa prito, deep fry, Cubs, ito. Ang bawang din, sa mga hindi nakakaalam, ito ay maganda din sa mga metal detoxing. Oo, nagtatanggal din ito ng mga heavy metals, Cubs. May maraming pag-aaral din dyan. Na isang grupo gumawa dyan regarding sa mga exposure ng mga heavy metals. At nakita nila sa output ng kanilang mga research na nababawasan yung mga tao nagtitake ng ganito. Kaya malaki po ang natutulong. Ulitin ko, disclaimer, nasa inyo po yan, ha? Kung gusto nyo.
Okay? God bless everyone. Bye-bye.